Guys, pupunta tayo ngayon doon sa may function. Kung tawagin nila ay mehendi. Hi, sit down ka. Guys, ngayon naman, ang ginagawa nila ay itong aming kwarto. So, yan po yung kwarto namin, guys. Ayan, inaalis na nila. Ayan ay lilinisin nila. Iga-grinder nila yan. Guys, so mamimiss ko itong background na ito. Lagi akong nagbe-video dito for 4 years. Ngayon ay aalisin na po nila. Iga-grinder na nila. Papalitan natin ng bago. Guys, pupunta tayo ngayon doon sa may function. Kung tawagin nila ay mehendi. So, nakakurta ako ngayon, kung napapansin nyo. And si Ivan ay nabihisan ko na. Dumating na rin si Milan. So, tara, samahan nyo kami. Hi, Ivan! Tingnan niyo yung baby Ivan ko, guys, nakabihis. Gwapo-gwapo. Chalo. Ivo, kay Joanna siya to. Mani sama Masinger Joanna siya. Chalo. Punta na tayo doon, guys. So, ayun guys, ito yung tinatawag nilang mehendi wherein nagpapalagay sila ng color doon sa kamay ng bride. Hi, sit down ka. Chal. So, ito yung tinatawag nilang mehendi, guys. Tingnan nyo, kahit mehendi lang, may pa-program pang ganyan. Look at my baby Ivan dito, nakikipaglaro. There's Lady right over there. गाइस આજે છે ને મહેંદી રાખ્યું આપણા દ્રષ્ટિબેન આ હું કર્યા કરશ યાર આ શું છે હા મહેંદી ઓકે ગાઈસ સો આપણા રાખ્યું છે આજે મહેંદી મસ્ત આ જો આ મસ્ત છોકરી છે બધા અને આપણા માસી કેમ છો આટલો બધા સરસ કેમ તૈયાર ખરા છે અત્યારે કેટલું જોરદાર દેખાય છે લગન વખત પછી શું થશે હે બધાને હા પલ્લુ લઈને આવ્યા કેમ છો હવે બધાને સોતો પાડવાનું એવું લગન વખત મસ્ત મસ્ત કેમ છો
Badanaw jota, chalo, marager. Lagan pa ito pa si. Chalo. Euche. Ave mara vlog tamane de kase. Chalo. Drasti pa mane batawo. Aku mehendi. जो શું કહેવાય બ્રાઇડલ મહેંદી તો એક સુરી છે જો પાછળ mast siya Jordan siya. Ngayon naman ang ginagawa nila ay itong aming kwarto. So yan po yung kwarto namin guys. Ayan, inaalis na nila. Ayan ay lilinisin nila. Iga-grinder nila yan, pipinuhin. Pagkatapos ay pipinturahan. So, dyan kami madalas na nagvi-video-video. Ayan guys, simple lang ng kwarto namin, simple lang ng bahay. Tapos ito ay pipinturahan daw ng gray. Tignan nyo naman, kahoy-kahoy pa yung bahay namin dahil sobrang tagal na nito. Ayan, sira-sira pa yan. Imagine, 4 years akong nandito guys. Finally ay magkaka-renovation na tayo ng paunti-unti. Guys, so mamimiss ko itong background na ito. Lagi akong nagbe-video dito for 4 years. Ngayon ay aalisin na po nila. Grinder na nila. Papalitan natin ng bago. Grabe, ang alikabok. So, tignan nyo naman dito. Ave hukar sa bayaje? Lapi. Aha, okay. So, ayan guys. Meron silang ganito. Hindi ko alam kung anong tawag natin sa Pilipinas dyan. Pero ganyan siya na mixture na parang sementong puti. And lahat ng mga bako-bako ay I think inaayos na nila. Pinapahiran na nila. So, ang dami nilang mga workers ngayon, guys. Ayan. Yung ano ng anak ko, ball niya. So, ayan sila. 4 sila ngayon. And tignan nyo naman ang gamit namin sa likuran. And yan na po yung natapos nila, guys. Guys, so ayun, gawan natin sila ng coffee. Tingnan nyo mga cabinets namin, guys. Gawan natin sila ng chai ngayon bago pa maging snowflakes dito sa bahay namin. And, gawin na natin yung mga work natin. Tapos maligo na ako. Or later na lang siguro ako maligo. Dahil sobrang maalikabok dito. So, yung anak ko, nandun sa kabilang bahay. Dun ko muna pinapunta. Dahil baka magka-asthma siya sa sobrang alikabok. So, I'll update you guys later. Gawa lang ako ng chai ng mga workers. Guys, tignan nyo dito. Dumating na din yung gumagawa ng gate, finally. And para kaming nagbebenta dito. Para kaming may garage sale. Ayan, no? Ang dami naming mga kagamitan. And nandyan si mommy at saka si papa. Tinaturo nila kung ano yung gagawin dito sa may gate. Ayan. Nahawakan nila. Nandyan si baby Ivan. Naglalaro. वीडियो
अंबाजी मा इवान लाय दत्तर काढ नाखो दत्तर काढ नाखो लाय काढ नाखो दत्तर ना ना बू 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 जा ना Nilay rồi bập nilay bập hai rồi Âu là đập tân lên đấy. Đấy chả là mình hát. tao ăn gì cái đó là nó đập tần lên Ay, so bukas na yung kasalan. And tignan nyo dito, pinatawag kami since malapit kaming relatives nito guys. And ito yung design nila for tomorrow. So nagre-ready na sila guys. Tomorrow, ang daming tao. Gana mama, Kemcho. Basta sayars kayo. So they will still fix it for tomorrow guys. Guys, kadaming upuan, no? So, they're preparing for 3,000 na katao, guys. Ayan yung mandap. Hindi pa tapos. They're still fixing it. Guys, so kahapon ay nagpunta tayo doon sa tinatawag nilang mehendi function. Doon sa bahay ni Drusty. Wherein, 3 days bago nga yung kasalan ay magpapalagay sila ng mehendi. Kasi gaya nga ng sabi ko sa inyo, yung mehendi guys ay maganda yon after 3 days, 4 days, ganyan. Tapos pag sapit ng 5 days, ay naaalis na siya. So, talagang mayroong specific time kung kailan ka magpapalagay ng mehendi. So, pinatawag kami doon sa bahay namin. I think 2 yung invited. So, me and Milan went there para nga ay makikain, masaksihan yung naging function nila. So, nagkaroon sila ng decorations. Guys, dahil nga may ganung picture taking na nangyari, sinabay din nila yung pagbibigay ng palu or yung gift ng groom's family para doon sa bride nila, which is si Drusty. So, dun sa palu na yan, nakita nyo na may nag-welcome sa kanila. So, sa pag-welcome, nagsasaboy sila ng rice. Parang, welcome to our house. Parang ganon. So, dumating yung mga relatives nung lalaki, mga piling relatives lang na siyang magdadala ng mga alahas, mga ginto-ginto na siyang susuotin ng bride sa darating na kasalan, may mga kwintas, ganyan. Tapos, yung sari at saka yung slippers or yung sandal. So, ganun siya. Tapos, nagkaroon lang ng kainan. So, usually, hindi naman masyadong pinaghahandaan talaga yung mehendi. Pero itong ikakasal kasi na to, guys, ay talagang bongga yung kasalan niya. Tapos, nag-help din sila ng function. Iba-iba, guys, ang dami nila mga functions na hineld. Lahat ng mga rituals ng kasal ay ginawa nila mehendi. Tapos, the day before the wedding ay magpapakain pa rin sila. Tapos, sa mismong kasalan, bongga. Ang daming beses silang magpapakain talaga. So, ayun. Si Ivan ay medyo nagkukulit. So, ang ginawa ni Milan, kasi kailangan ako doon eh. So, kailangan ko magpakita ng mukha ko doon since si Mommy and Papa wala. So, nagstay ako doon. And si Milan ay umuwi ng bahay since malapit lang naman yung bahay namin para ibigay nga si Ivan. And then, sa kainan time, doon lang siya ulit bumalik para kumain. So, ayun guys. Iba na talaga kapag meron ng anak. So, hindi mo na may enjoy masyado yung mga functions, magbabantay ka. Pero dahil nga, kailangan mong magpakita, kailangan mong i-greet sila, sabihin na, okay, nandito kami, sa mismong kasal ng anak nyo. So, present kami. Para kapag mayroong okasyon, pupunta din sila, guys. So, ganun.
Kita-kits tayo guys, papakita ko sa inyo yung buong kasalan nila if makapunta kami hanggang sa gabi. If hindi, mangi ako ng clip sa mga nakapag-video para makita nyo yung buong kasalan talaga. So, ayun, balitaan ko kayo guys. And also pala, dito sa bahay namin ay nagsistart na silang mag-grinder. So, yung kwarto namin, yung gin-grinder na nila guys, dahil nga kinulayan nila dyan nung pandemic. So, si father-in-law ay naiinis dahil ang dami palang trabaho yung kailangan gawin dahil lang sa mismong pagkukulay ng dalawang magkapatid. Kaya po ang bahay namin ay parang nagsisnow. Grabe, sobrang dumi ng bahay namin. Buti na lang meron kaming tambayan dito sa likuran and meron kaming pinagawang garden. Kaya hindi kami masyadong nahihirapan. So, excited na ako sa magiging resulta nitong ating bagong bahay, guys. Bagong renovated na bahay. And also pala, merong nakapagtanong, paano daw kapag walang masyadong pera yung groom or walang masyadong pera yung bride? So, dito kasi sa India, guys, may mga tao, parang Pilipino lang din, may mga tao na may mga mayayabang, na kahit walang pera, mangungutang para magpakasal. Meron naman talagang walang-wala, so simple celebration lang. And meron naman talagang mayaman na kahit mayaman sila, ay simple celebration lang. So nasa tao yan. Pagdating naman sa pagbibigay ng palu or yung regalo, so kami guys, nung in-engage si Jano tsaka si Het Kumar, ay nagbigay kami ng ginto doon sa asawa ni Jano nung engagement nila and nung kasalan nila. So, depende. Kami, ang dami namin binigay na ginto kay Jano kahit simple lang yung celebration ng kasalan niya. Kasi mas naniniwala kami na isang beses mo lang papakainin yung mga tao and lahat ay may masasabi pa rin. So, yung ginawa lang namin simple yung celebration ng kasalan namin. Kasal namin ni Milan simple lang. Kasal na ni Jano ay simple lang. Pero bumawi kami doon sa mga alahas na binigay namin. Kasi yung mga alahas ay investment yon. So, yung isang kasalan, one time lang. So, simple lang yung celebration. Yung natipid namin dun sa celebration, binigay namin in the form of ginto. So, ganun yung mindset namin. Kaya, ayun ngayon, ang laki ng tinaas ng ginto. Sobrang okay yung ginawa namin. And ang daming na-increase doon sa value ng pera ni Jano or ginto ni Jano. So, ayun. Ganun yung system ng kasalan dito. And kapag walang masyadong pera, yung lalaki, wala masyadong bibigay na gift. Sabi ko nga sa inyo sa arranged marriage, 'di ba guys? Sa arranged marriage ay yung ka-status nila ng buhay, yun yung pipiliin nila. So kapag walang-wala yung babae, walang-wala din yung, like kung simple lang yung pamumuhay ng babae, simple lang din yung pamumuhay na kukuhanin ng asawa nila. Syempre iisipin nila kung papayag ba sila na ibibigay yung anak sa kanila kasi magbabago nga yung status of living, ganun. Yes nyo ba? So, kapag mayaman yung anak mo, dapat mayaman din yung pagbibigyan mo ng anak mo. Parang ganun siya. So, ganun po yung sistema ng arranged marriage dito sa India. So, ang dami ko nang sinabi. Mag-comment na lang kayo kung naguguluhan pa kayo. Sagutin natin sa next vlog.